Human Immunodeficiency Virus o HIV, isang karamdamang wala pa ring lunas. Dati pa nga itong tinuturing na isang death sentence. Ano nga ba ang pinagdaraanan ng mga taong may HIV para makapamuhay ng normal? Samahan po ninyo kung alamin ang lahat ng yan. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door. Noong 2015, hinarap ni Uno ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Isang paglalakbay na walang balikan. Nagkaroon kasi ng gonorrhea, so nagkatulo ako. Nung time na yon, nung paggising ko ng umaga, may lumalabas na siyang nana sa ari ko. Then yung family doctor namin nagbigay siya ng 1 week na gamutan para dun sa nana. Tapos after nung 1 week na gamutan, nag-suggest siya na magpa-HIV test. Isang buwan ang itinagal bago lumabas ang resulta ng pagsusuri. Yun ang marahil ang pinakamatagal na isang buwan sa buhay ni Uno. Nung pagkakita nung doktor yung result, kasi nakita ko kagad yung mata niya na nag-iba rin. Yun sabi ko, ay, reactive. Tapos diniretso niya na ako, kinounsel niya na ako. Tapos yung pinakita niya sa akin yung result, yun, parang blanco muna. Siguro ilang minuto rin na napag-isipan ko na hanggang kailan ako mabubuhay. Ilang taon pa kaya ako mabubuhay. Takot ang unang naramdaman ni Uno dahil sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa kanyang sakit. Oo, takot talaga kasi unang-una wala pa akong ganong knowledge about sa HIV. Though na nagre-research ako kung ano yung sintomas, pero hindi ko alam kung ano magiging apekto sa katawan ko. Then, number 1, yung number 2, yung pag-accept sa akin nga, lalo na yung family ko. If ever na ganun nalaman, tsaka yung mga kaibigan ko. Pero malaking tulong kay Uno ang pagtanggap ng kanyang pamilya. Yung simpleng yakap ng simpleng hawak lang, okay na yun. Doon pa lang alam ko na hindi ako yung mag-isang lalaban dito. May kasama akong lalaban dito. Hanggang ngayon, wala pa ring lunas ang HIV. Pero may makabagong paraan na ng gamutan para hindi ito mauwi sa AIDS at maagang pagkamatay. As the name itself, Human Immunodeficiency Virus, so pinapabagsak niya yung immunity ng tao. So, ang usually cause ng mortality or yung kinamamatay ng taong may HIV o AIDS ay yung complication. Number 1, yung pneumonia nga, kasi di ba yung TB, and then yung mga other fungal infections. So, yung virus na yun, ina-attack niya yung a certain type of cell sa katawan natin na yung cell na yun is siya yung papaakyat ng immunity ng tao. So, pagbagsak yun, hindi nagwo-work yung immune system ng tao. So, after nun, usually, babagsak talaga yung immune system and then, papasok na doon yung mga opportunistic infections na tinatawag. Mahigit kalahating siglo na mula nang maitala ang unang kaso ng HIV sa mundo. Pero hanggang ngayon, hirap pa rin ang mga sayentipiko na makagawa ng lunas. Yung HIV kasi is a retrovirus, di ba? Magaling siyang magtago, magaling siyang mag-mutate, kaya mahirap maghanap ng cure. Kaya mahirap siyang tanggalin sa katawan kasi papalit-palit siya ng parang yun nga, is a retroviral. Papalit-palit siya ng parang gano'n, nag-mutate siya, so mahirap siyang i-attack. Naipapasa ang HIV sa pamamagitan ng body fluids mula sa isang infected na tao, pwedeng tulad sa dugo, breast milk, semen at vaginal fluids. Isa sa mga pamamaraan ng transmission ay sa pamamagitan ng unsafe sex o pakikipagtalik ng walang proteksyon. So yung lifestyle ko kasi dati, after work, inuman, tapos clan, uso pa kasi dati yung mga clan. So, puro bisexual na clanmates yung nandoon. May nangyari kasi na parang inuman, tapos syempre pag may espiritu na ng anak, kung ano na pumapasok sa isip, ayun, dumating yung time na parang nagkaroon ng orgy.
Yung origin na yun is parang 7 ata kami doon sa place na yun. Doon nangyari. Tapos nagulat na lang ako, yung isa kong nanay-nanayan na kasama namin sa clan, nagtanong, may nangyari ba sa inyo ni ano? Sabi ko, meron, nay. Alam niyo, patay na siya. Yung pala, positive na siya for that. Tapos, hindi naman namin alam na nangahawa na pala siya noon. Intentionally yung ginagawa niya pangahawa. Noong ma-diagnose si Uno ng HIV, wala pang treatment hub sa kanilang lugar sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaya naman bumabiyahe pa siya papuntang San Lazaro Hospital sa Maynila para magpagamot. Doon namulat ang kanyang mga mata kung gaano kabagsik ang sakit na ito kapag napabayaan. Nung nandun na ako sa San Lazaro, mataas pa yung CD4 count ko tsaka yung viral load. So, ang sabi ng doktor sa akin that time, choice mo kung magtitake ka na ng gamot or hindi. Eh dahil nga nakita ko yung mga nakakasabay ko na bulag na, hindi na nakakalakad, parang buhay pa pero inaagnas na yung balat, gano'n na nagtutukla pa. Worse na ngayon nangyayari sa kanila. Parang iniisip ko lang na sa kanila muna kasi malakas pa naman ako, gano'n yung nangyayari. Mabuti na lang, early detection ang nangyari kay Uno kaya naagapan at wala siyang naramdamang mga sintomas. Matapos ang 6 na buwan, sumailalim na siya sa antiretroviral o ARV therapy. Pinapababa nito ang viral load ng isang taong may HIV hanggang sa puntong undetectable na sa kanya ang virus. Kapag undetectable na ang HIV, untransmittable na rin ito o hindi na maipapasa pa. Pero hindi lahat, kasing palad ni Uno na naaagapan ang sakit. Nung na-diagnose ako, may partner ako that time. May partner ako for almost 4 years kami. Tapos, nung nalaman niya na positive ako ng HIV, tinanggap niya pa rin naman ako. Pero ako din yung nakapag-iwalay. Tapos, ang nangyari, nag-positive rin siya sa HIV. Pero hindi ako ang nakahawa sa kanya. And ang nakakalungkot doon, patay na siya ngayon. Dahil sa kanyang karanasan, aktibo si Uno sa HIV/AIDS awareness campaign sa kanilang bayan. Tumutulong siyang gabayan ang mga taong tulad niya at magpalaganap ng tamang kaalaman sa komunidad. Magdi-disclose ako doon sa community, ay doon sa barangay na yon para ipakita na eto si HIV, hindi nakakadiri si HIV, hindi nakakahawa si HIV, hindi payat si HIV, hindi sobrang taba si HIV. Normal na tao pa rin si HIV. Yun yung lagi namin pinapamukha sa community. Sa ating pagbabalik, paano nga ba maiiwasang mahawa ng HIV? Alamin dito lang sa Doctor Next Door. Wala pang lunas ang HIV, pero may makabagong mga pamamaraan para maiwasang mahawa nito. Isa na riyan ang pag-inom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP. Well, yung PrEP, it's a pre-exposure prophylaxis. It is composed of 2 antivirals, and you would have to take it. Actually, mayroon dalawang options. So we have event-driven and we have daily PrEP. So event-driven, usually ginagamit ko kapag hindi naman masyadong active, kapag lang merong intercourse. And then yun namang daily, of course daily, everyday mo siyang iti-take. And ang kanyang effectivity is again 99%. It reduces the risk of acquiring HIV by 99%. And when it comes naman sa injecting of drug use, it reduces the risk of acquiring HIV by 74%. 66 na taong gulang na si Nanay Elena, pero itinuturing na niya itong pangalawang buhay. Pumayag siyang ipakita namin ang kanyang mukha para magpalaganap ng kaalaman at mabawasan ng stigma laban sa mga taong may HIV. Ma'am, kailan niyo po ba nalaman at paano niyo po nalaman na kayo po ay mayroong karamdaman? 1994 po. Dati kasi akong OFW, so yung kasama sa medical namin ang HIV testing, nakapackage siya. So it was October 1994 nung iabot sa akin nung doktor yung diagnosis.
naka-envelope siya and it turned out reactive to HIV. Medyo mabigat siya, hindi ko matanggap na reactive ako sa HIV. Ang mabigat doon, yung nakalagay na unfit to work. So para akong binagsakan ng langit at lupa nung na-receive ko yung diagnosis. Pasensya na po sa susunod ko pong itatanong, Mami, pero paano niyo po ba daw nakuha yung HIV? Meron naman akong exposure talaga. Nagkaroon ako ng mga intimate partners doon. Sa Dubai po? Sa Dubai, yes. So, maaring sa kanya ko nakuha. Ang trabaho ko kasi doon mananahi. So, ang mahirap doon kasi sa Middle East, kapag nagsasara yung company, kailangan mong humanap ng ibang resources. Paano ka kikita? Dahil sa kanyang kalagayan, na-deport si Nanay Elena pabalik ng Pilipinas. Pagdating dito, humingi siya ng second opinion at lumabas na negatibo siya sa HIV kaya muli siyang nakalipad sa ibang bansa para magtrabaho. Pero pagdating sa ibang bansa, lumabas ulit sa pagsusuri na positibo siya sa HIV kaya wala siyang nagawa kung hindi ang umuwi ulit ng Pilipinas. Alam naman natin na ang sweldo abroad 3 times ng kinikita dito. So yung pagkaka-deport sa akin ay back to zero kami. Kahit naman noon, we belong to poor family. Pero mas matindi nung nawalan ako ng trabaho dito, kailangan ko talagang tumayo para sa mga anak ko. Pagdating dito sa Pilipinas, tinaningan siya ng mga doktor. 5 hanggang 10 taon na lamang daw ang itatagal niya. Mula nung sinabi yun, ayoko na bumalik sa hospital. Sabi ko, hintayin ko na lang yung oras ko. Kung hanggang kailan yan. Siguro yun yung nag-udyok sa akin na, sige, kung ito yung panahon, 5 to 10 years from now, gugugulin ko na lang yung natitirang oras ko o araw ko para kumita at mabuhay ko yung aking mga anak. Bilang isang single parent, naghanap buhay si Nanay Elena para maitaguyod pa rin ang kanyang 4 na anak. Pero noong 2005, nagsimula na siyang tamaan ng iba't ibang karamdaman. Ang kanyang kondisyon, naging AIDS at noong 2007, naratay siya sa ospital dahil sa mga komplikasyon. Pero nang magkaroon na ng libreng ARV therapy para sa mga taong may HIV, nabuhayan ng loob si Nanay Elena. Pero nadiskubre naman na meron siyang myoma o bukol sa kanyang matres. Kinailangan itong matanggal muna bago siya sumailalim sa ARV therapy. Pero sa mismong ospital kung saan siya dapat ooperahan, nakaranas siya ng diskriminasyon. Last minute, kailangan palang i-disclose yung HIV status. Ito na yon, yung 2 doktor nag-deny na operahan ako. Hinihingi ko yung names ng mga doktor, hindi nila binigay. So umuwi akong luhaan. Gusto ko pa mabuhay uli dahil meron ng antiretroviral. So yun, yung RITM, nag-try naman sila na kung po pwedeng magpadala na lang sila ng surgeon para hindi At sinabi nung hospital na yun na wala silang capacity to handle HIV positive. So, ang madaling sabi, ni-refer uli ako sa ibang hospital. Okay yung mga doktor, maganda yung treatment. Pero dito ko naranasan yung pagsigawan ng taga-tulak ng stretcher. Ito yung may AIDS, ganyan. So, yung mga nakarinig, natatakot, nandidiri, halos ayaw na akong tingnan. Yung nurse, sinipa yung damit ko, sabay tapon sa basura. So, ganun kapangit yung trato. So, yung mga anak ko, nasaktan din sila. Umiiyak na sila kasi bakit ganito yung trato kay nanay. Dahil sa pagsunod sa gamutan, undetectable na ang HIV ni Nanay Elena. Bumalik na rin sa dati ang kanyang pangangatawan. Ginagamit niya na ngayon ang kanyang kwento para magbahagi ng kaalaman tungkol sa HIV/AIDS. Mensahe niya sa mga taong may HIV. Hindi ka nag-iisa. Una, marami kaming nandito, nakaagapay mo. May treatment na. Hindi na tulad nung araw, nung panahon ko. Ngayon ay, tingnan mo, si Nanay Elena ay umabot sa ganitong edad. Aabutin mo rin ang 70 o 80 anyos ng buhay. Nung makausap ko si Nanay Elena, kaka-birthday lang niya. Yan, happy birthday, Mami.
Thank you po. Dahil po, sabi nila, 5 to 10 years daw, pero more than that. 30 years na po ako namumuhay na may HIV. And to celebrate that, konti And po. I'm 66. Thank you. 66. And to celebrate that po ay konting cake po para sa inyo. Wish niyo po. Salamat. Happy birthday po. Thank you po. Parami ng parami ang mga Pilipinong nakahawa ng HIV kada araw. Tumaas ito ng 21% noong 2022 kumpara sa nakaraang taon. Pabata rin na pabata ang mga nakahawa ng sakit na ito. Noong 2023, nasa 32% ng mga bagong kaso, edad 15 hanggang 24. Si Dwin, isa sa pinakabatang nagpositibo sa HIV. Tulad ni Nanay Elena, isa rin siyang HIV/AIDS awareness advocate, kaya pumayag siyang ipakita namin ang kanyang mukha. 26 na taong gulang na siya ngayon pero sariwa pa rin sa kanyang alaala ang trahedyang sanhi ng kanyang pagkakasakit. I will take you back in 2007. I was diagnosed at the age of 9 years old. I was one of the youngest kid po na na-diagnose in the year of 2007. So it happened before my celebration of my 9th birthday. I was abducted by 2 guys, so trigger warning. So ayun po, I'm a victim of rape and murder. At that age, I don't know what will happen to me before the tragedy. So ayun po, after that, they found me after 4 hours of being dead. So I was being saved by my heart condition, which is the hypertrophic cardiomyopathy. So dahil po sa emotional stress and all, nag-stop yung heartbeat ko. And then, ayun po, nadala ko sa hospital. So they saved me and I survived. Dahil sa nangyari, nagkaroon siya ng tinatawag na post-traumatic stress disorder o PTSD. At matapos ang 5 buwang gamutan para rito, nagpositibo naman siya sa HIV. Noong mga panahong yun, Dwin, na-diagnose ka ng PTSD, tapos nalaman mo na may HIV ka, nangyari pa sa'yo yung nangyari sa'yo noon. Paano mo kinaharap lahat ng yun? So back then, it was really hard. When it comes with HIV, I don't know what HIV really was. Hindi ko siya kilala, hindi ko siya alam. Maski yung family ko at that time, hindi nila masagot yung mga tanong ko na kung sakit lang ba to sa puso, lagnat lang ba. Hindi nila kayang sagutin because they have no knowledge at all. So, through time, they made a book which is na imbis na fairy tale book yung binabasa sa akin ng papa ko. Ang binabasa niya sa akin is yung book po na ginawa nila for me na para mas maintindihan ko yung HIV. Hindi naging madali para kay Dwin ang mamuhay ng may HIV sa murang edad. Simula bata ko, ito na yung kinalakihan ko na sa tuwing kahit saan ako magpunta, laging nakakabit sa akin yung pulang laso. Nung elementary po ako, alam po lahat, maski lahat po ng guro, lahat ng estudyante na kaklase ko, alam po nila. And sa likod po ng silid-aralan, sa likod po mismo ng classroom, binigyan po ako ng sarili kong upuan doon, which is nandun po ako sa likuran. With the thought of baka makahawa ako. And then they required me to wear a mask, to wear jacket na as in parang balot na balot ako na kulang na lang pag kumutin ako. At that time, nalaman ko na the parents of my classmates wants me to get out of the school. Gusto nila akong matanggal sa school with the fear of baka mahawaan ko yung mga kaklase ko. Naging mahirap din ito para sa kanyang ina na nasasaktan para sa kanyang anak. As a kid, wala na lang akong magawa kundi sabihan si mama na okay lang. Maybe kasi hindi din nila alam kung ano yung totoo. Hindi rin nila alam kung ano yung
kung ano yung totoong information about HIV. Nakakalungkot, but at the same time, I enjoyed my own space at the back of the class wherein wala akong kaibigan kundi sarili ko. Wala akong kausap kundi sarili ko. Wala akong ibang mundo kundi yun, yung space ko na yun. Hanggang sa ngayon, may mangilan-ngilan pa rin hindi lubos na nauunawaan ang kanyang kondisyon. I shared my story sa social media. Ang pinakamasakit po doon na na-receive ko is, ang bata-bata mo pa, lumandi ka na. So, ayun po. It is somehow really painful, but somehow it is really strengthens me to really make that person na nagsabi sa akin, to make him an ally. Ito ang nag-udyo kay Dwin na buksan sa publiko ang kanyang kwento para maging inspirasyon sa iba. Nung 17 years old ako, marami akong tanong na hindi ko maintindihan kung anong sagot. Marami akong sagot na nakuha pero hindi ko naintindihan kung ano ba yun. That's why at the age of 17, I decided to open or to read the case. And doon ko po unang beses na sabihin sa parents ko na kung pwede bumisita kami doon sa kulungan kung saan sila nakakulong. And sinabi sa akin ng mama ko na gusto mo ba itong gawin dahil galit ka o gusto mo itong gawin dahil gusto mo ng sagot. Ang sabi ko, gusto ko ito gawin dahil gusto ko malaman kung ano yung storya na meron sila. Nakaharap ni Dwin ang mga nang-abuso sa kanya. Depresyon pala ang nagtulak sa taong nanghalay sa kanya para gawin ang krimen. Nalaman kasi nitong nahawa siya ng HIV ng kanyang misis na nangaliwa sa kanya. Sumuko ang dalawang akusado at umamin sa krimen. Nakatulan sila ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo. And nung nandun po kami sa kulungan, doon ko na po naririnig yung mga kasamahan po nila na they tried to kill themselves. So, for someone like me na pinalaki ng bukas yung pangunawa, bukas yung mata, what if kung ako yung nandun sa posisyon nila? And then, nung kinausap nila ako, wala silang ibang sinasabi kundi, sorry. Bakas pa ang mga pilat sa katawan ni Dwin dahil sa mga tinamo niyang saksak. Pero hindi na raw masasakit na alaala ang nangingibabaw sa kanya, kundi ang kagustuhang makatulong sa iba. That was the point na nakipagtulungan po kami doon sa hub ko po sa Pangasinan na kung pwede magkaroon ng seminar and free HIV testing doon sa kulungan. And well, some of them are positive with HIV and up until now they are taking ARV. And thank God na lahat sila is undetectable na. Bukod sa medisina at serbisyong pangkalusugan, ang higit na kinakailangan ng mga people living with HIV, pagtanggap at pag-unawa. Malayo sa diskriminasyon at panghuhusga at may kalayaan na mabuhay ng normal. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ito ang Dr. Next Door. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nurture Med.